Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi naman ni Mr. Ling na ang pattern daw ng jade ay nakatago sa loob kaya hindi raw ito makita sa labas. Kaya inipon ni Mr. Ling ang chi sa kanyang kamay at winasak ang Lionstone. At makikita nga ang pagkahulog ng mga debris nito. Sinabi naman ni Mr. Ling na siguro ang craftsman daw na gumawa nito ay walang alam tungkol dito kaya hindi niya raw masisisi ang mga yon. Sa ngayon daw ang gusto niya lang malaman kung nakakapag-drain daw ba talaga ng vitality ang Southern Blood Jade. Sinabi naman ni Mr. Cheng na nabasa niya lang daw ang tungkol sa Southern Blood Jade sa mga libro at hindi niya pa raw ito nakikita ng personal. At sinabi nito ang istorya tungkol sa Southern Blood Jade. Napasabi naman si Mr. Ling na totoo raw pala talaga ito. Maya-maya pa ay nagtanong si Mr. Ling sa kanyang tauhan kung kilala raw ba ng mga ito kung sino ang master ni San Ziyang. May idea daw ba sila? Sumagot naman ang isa na naaalala niya raw na ben-enter raw ni Ziyang kahapon ang shop niya sa high-profile na paraan at sinabi raw nito na magiging butler daw siya ng isang noted teacher. Dinagdag pa ng tauhan na ang akala raw nila nagyayabang lang daw si Ziyang kaya ginawa daw nila itong katatawanan. Dahil paano raw ba magkakaroon ng noted teacher na alokin ang tulad ni Ziyang na maging butler? Nagulat naman si Mr. Ling nang marinig ito. At napasabi sa kanyang isip na kaya raw pala napaka-kalmado lang ng taong iyon kanina. Hindi lang daw nito nakilala sa isang tingin lang ang Southern Blood Jade, nalaman din daw nito ang sintomas ng kanyang asawa. At dahil daw sa pag-aalinlangan niya nasayang niya raw ang pagkakataon na maging acquaintance ang isang noted teacher. Sinayang din daw niya ang pagkakataon na maligtas ang asawa niya. Sinabi naman ng tauhan na hindi raw ba kaya na ang taong kasama ni Ziyang kanina ay ang tinutukoy nitong noted teacher. Napasabi naman si Mr. Ling na hindi niya raw ito palalagpasin sa pangalawang pagkakataon. Kaya sinabihan niya ang tauhan niya na alamin daw nito ang address nila at maghanda raw ito ng karwahe. Bibisita raw sila doon. At sumunod naman ang tauhan dito. Sa ibang dako makikita naman ang dalawa na naglalakad. Maya-maya pa ay sinabi ni Ziyang kay Zhang Zuan na saan daw ba sila pupunta ngayon. Sumagot naman si Zhang Zuan na uuwi na raw sila. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa mansyon. At makikita namang binati ng guard si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na magpapahinga na raw siya. At kung mayroon man dong dumating wag daw nila itong papasukin. Sumunod naman dito si Ziyang. Sinabi naman ni Ziyang na buong araw daw silang naghintay kanina ngunit walang dumating. Sino raw ba ang pupunta sa ganitong oras? Nang biglang tinawag ng guard si Ziyang at sinabing mayroon daw silang bisita. Nagtaka naman si Ziyang nang marinig ito at nagtanong kung sino raw ba ito. Sumagot naman ang guard na ito raw ay si Mr. Ling. Hindi naman makapaniwala si Ziyang nang marinig ito. At napaisip na sinabi raw ng master niya kanina na mayroon dong darating. Ngunit ang dumating daw ay si Mr. Ling. Hindi na raw ba ito makapaghintay at kukunin na nito ang compensation. Kaya sinabi ni Ziyang sa guard na papasukin daw ito. Tatawagan niya lang daw ang master niya. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Ziyang at sinabing teka lang. At napasabi ito sa kanyang isip na sinabi raw ng master niya na wag magpapapasok ng kahit na sino. Mukhang alam daw nito na pupunta si Mr. Ling ngunit ayaw niya raw itong makita. Ngunit ito raw ay si Mr. Ling, papapasukan niya raw ba ito o hindi? Maya-maya pa ay sinabi ni Ziyang sa guard na sasama daw siya. At sinabi sa kanyang isip na kahit na ano pa man daw ang mangyari at kahit ikamatay niya man daw ito susundin niya raw ang utos ng master niya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Nagtaka naman si Ziyang kung bakit nandito raw si Mr. Cheng. Maya-maya pa ay nagsalita si Mr. Ling at nakiusap kay Ziyang na sabihin nito sa master niya na gusto niya itong makita. Nagulat naman si Ziyang nang mapansin niya na Mr. San ang tawag ni Mr. Ling sa kanya. At napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang nangyayari, hindi raw ba ito pumunta para sa Lionstone? Hindi raw ba kaya nalaman na ni Mr. Ling na noted teacher ang master niya kaya ito pumunta? Tumawa naman si Ziyang at napasabing tataas na raw ang status niya ngayon. Dahil siya raw ay isa ng butler ng isang noted teacher. At kahit pa ang royal family daw ay magmamakaawa sa kanya.
At kahit napakamakapangyarihan pa raw ni Mr. Ling, ito raw ay isa lamang merchant, ano raw ba ang dapat niyang ikatakot rito? Maya-maya pa ay sinabi ni Ziyang na patawad daw, ngunit natutulog pa raw ang master niya. At inutusan daw siya nito na wag magpapapasok ng kahit na sino. Kaya natatakot daw siya na baka mauwi lang sa wala ang pagpunta ni Mr. Ling dito. At napasabi si Ziyang sa kanyang isip na hindi raw siya makapaniwala na ang butler ng isang noted teacher ay nirerespeto rin. Ang sarap daw nito sa pakiramdam. Natutulog. Pagtataka naman ni Mr. Ling. Kakaalis lang daw nito at sumunod daw sila agad, tapos natutulog na raw ito ngayon. Napaisip naman si Mr. Ling na mukhang na-offend niya raw ang noted teacher at nagalit ito sa kanya. Nasabi raw nito ng tama ang sintomas ng kanyang asawa, kaya sigurado raw na may gamot ito para doon. Kaya kahit na anong mangyari hindi raw siya susuko. Maya-maya pa ay humingi ng tawad si Mr. Ling sa ginawa ng kanyang mga tauhan kay Ziyang. Inabot nito ang isang bote at sinabing ang gamot daw na ito ay napakabisa sa pagpapagaling ng mga sugat. Nagulat naman si Ziyang dito. Maya-maya pa ay naglabas naman ng pera si Mr. Ling upang ibigay kay Ziyang at sinabing wag daw itong mamasamain ni Ziyang, gusto niya lang daw tulungan siya nitong magpadala ng mensahe sa noted teacher. Napasabi naman si Ziyang sa kanyang isip na ito raw ay bote ng wound restoration pill. Ito raw ang magical healing pill na ginagawa lamang ng mga alchemist na nasa Alchemist Union. Bawat isa raw nito ay nagkakahalaga ng 10,000 na gold coins. At bibigyan din daw siya nito ng perang papel na nagkakahalaga ng 5,000 ang bawat isa. Tapos ang gusto lang daw nito maghatid siya ng message sa master niya. Napakayaman daw talaga ng taong ito. Gayunpaman ginagawa lang daw ito ni Mr. Ling dahil sa master niya, wala raw siyang kinalaman dito. Kapag tinanggap niya raw ang panunuhol na ito at magalit niya ang master niya baka pupulbosan daw siya nito. Kaya magmula raw ngayon, bilang isang butler ng isang noted teacher mukhang unti-unti raw natataas ang status niya, kaya kailangan niya mag-adopt dito at umasta ayon sa status niya. Kapag nagpasuhol daw siya ng kaunting pera at bote ng pill na ito mamaliitin lang daw siya ng iba. Kaya nagsalita si Ziyang at humingi ng tawad kay Mr. Ling at sinabing tingnan daw nito ang kilos niya. Inutusan daw siya ng master niya na wag magpapapasok ng kahit na sino. Kaya wala na raw siyang magagawa dito. Kaya kung gusto raw talagang makita ni Mr. Ling ang master niya bumalik na lang daw ito bukas. Bukas, sambit naman ni Mr. Ling at nagtanong kay Ziyang kung ano raw ba ang dapat niyang gawin. Kailangan daw ba talaga nilang maghintay hanggang bukas upang makita lang ang master ni Ziyang? Nakiusap naman si Mr. Cheng kay Ziyang na sabihin na lang daw nito sa master niya na nandito sila. Kailangan daw nila ang tulong nito. Sinabi naman ni Ziyang na patawad, ngunit hindi niya raw maaaring suwayin ang master niya. At inutusan niya ang guard na isarado ang pinto. At pinadabog naman itong sinarado ng guard. Napasabi naman si Mr. Ling na kasalanan niya raw ang lahat ng ito. Kung pinigilan niya lang daw sana si Zhang Zuan kanina, hindi raw sana magiging ganito. Kaya nagtanong si Mr. Cheng kung ano na raw ba ang gagawin nila ngayon. Sinabi naman ni Mr. Cheng na hindi raw siya aalis. Maghihintay raw siya rito kahit paabutin ng gabi. Nasayang niya na raw ang pagkakataon niya kanina. Hindi niya na raw uulitin ang pagkakamaling iyon. Sa loob naman ay makikitang nanginginig si Ziyang at ang bilis ng paghinga nito. Hindi siya makapaniwala na sinaraduhan niya ng pinto si Mr. Ling. Ito raw ay bilyonaryo ng Chanshuan Kingdom. Kahit pangaraw ang mga prime minister at mga officials ay ngumingiti habang binabati ito, ngunit pinagsaraduhan niya lang daw ito ng pinto. Maya-maya pa ay tumakbo si Ziyang at sinabing ire-report niya raw ito sa master niya. At napasabi sa kanyang isip na mukhang ang pagbenta niya raw sa kanyang shop upang sumama kay Zhang Zuan ay ang pinakamatalinong desisyon na nagawa niya sa buong buhay niya. Maya-maya pa ay sinabi ni Ziyang kay Zhang Zuan na dumating si Mr. Ling. Tapos, sambit naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Ziyang na sinabi daw ni Mr. Ling na gusto niyang makita si Zhang Zuan, ngunit sinabihan niya raw ito na maghintay sa labas gaya ng utos ni Zhang Zuan. Well done, sambit naman ni Zhang Zuan.
At napasabi sa kanyang isip na hindi raw nakakamatay sa loob ng maikling panahon sa ordinaryong tao ang Blood Jade kapag nilamon daw ito ng spirit at chi. Kaya hindi raw big deal kahit na paghintayin niya sa labas ang mga yon. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na ang paghihintay daw ng isang bilyonaryo sa labas ng mansyon niya ay makakatulong daw upang makilala siya sa city na ito. Kaya madali niya na lang dong kikitain ang 20 milyon sa loob ng 9 na araw. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Ziyang na sabihin kay Mr. Ling na kung hindi raw ito makapaghintay wag na raw itong magbabalak na bumalik. Sumunod naman dito si Ziyang at napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na maaga pa raw kaya pupunta daw muna siya sa likod upang mag-activate ng ilang acupoints. At tumungo na nga doon si Zhang Zuan. Kinabukasan makikitang kakagising pa lang ni Zhang Zuan at binati siya ni Ziyang ng magandang umaga. At sinabing naghintay raw ng buong gabi si Mr. Ling sa labas. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. At sinabing mag-aagahan daw muna sila. Na siya namang ikinagulat ni Ziyang. At napasabi ito sa kanyang isip na naghintay raw ng buong gabi ang bilyonaryong may-ari ng Chanyo Mall ngunit ang master niya raw ay walang pake gusto pa raw nitong mag-agahan muna. Maya-maya pa ay may dumating na lalaki sa harap ng mansyon ni Zhang Zuan. At napasabi ito sa kanyang isip na hindi raw ba ang taong iyon ay si Mr. Ling ng Chanyo Mall. Maya-maya pa ay nagtanong ito kung sino raw ba ang nakatira rito. Ang lakas naman daw ng loob nitong paghintayin sa labas si Mr. Ling. Sinabi naman ng isa na narinig niya raw na kagabi pa naghihintay rito si Mr. Ling. Nagulat naman ang lalaki nang marinig ito at sinabing sigurado daw ba ito. Sino raw ba ang taong nagpahintay ng buong gabi kay Mr. Ling dito ito raw ay kapangahasan. Sumagot naman ang isa na hindi niya raw alam. Maaga raw siyang pumunta rito kanina at buong gabi raw talagang naghintay dito sa labas si Mr. Ling. Napaisip naman ang lalaki sa kanyang natuklasan. Although si Mr. Ling daw ay isa lamang merchant ito raw ay halos katulad lang ng mga patriarchs ng 4 families. At marami raw itong kakilala sa royal family. Nagdo-donate pang araw ito ng pera sa National Treasury taon-taon. At kahit ang Majesty raw ay hindi maatim na i-offend siya dahil kinukonsidera nito si Mr. Ling na benefactor ng nation na ito. Maya-maya pa ay sinabi ng isa na nagbubukas na raw ang pinto. At nagulat ang lalaki nang makita niya si San Ziyang. Ano raw ba ang ginagawa nito rito? Sinabi naman ng isa na wag daw nitong sabihin na nagtatrabaho na ito doon ngayon. Maya-maya pa ay pinapasok ni Ziyang si Mr. Ling. Nagpasalamat naman dito si Mr. Ling. Maya-maya pa ay binigyan nito ng pera si Ziyang at sinabing tanggapin raw nito ang kaunti niyang pasasalamat. Tanggapin niya raw ito. Marami pa rong darating sa hinaharap. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa mga nangyayari. Maya-maya pa ay humingi ng tawad si Mr. Ling, alam niya raw na gusto lang siyang i-enlighten ni Zhang Zuan ngunit hindi niya raw ito nakita. Sinabi naman ni Zhang Zuan na okay lang daw yun hindi raw siya ganun ka-petty. Hindi naman makapaniwala si Ziyang nang marinig ito. Dahil talagang napaka-petty raw talaga ni Zhang Zuan. Pinaghintay raw nito sa labas si Mr. Ling at pinagtiis sa lamig buong gabi. Tapos nag-agahan pa raw muna ito bago niya pinapasok si Mr. Ling ngayong umaga. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Mr. Ling kung alam daw ba nito kung bakit pinaghintay niya ito buong gabi. Napasabi naman si Mr. Ling sa kanyang isip na obviously na-offend daw ito kaya pinarusahan siya nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na actually ginawa niya lang daw ito para sa ikabubuti ni Mr. Ling. Nagtaka naman si Mr. Ling nang marinig ito. Ngunit hindi kumbinsido si Ziyang at sinabi nito sa kanyang isip na hindi niya raw makita kung ano ang magandang may dudulot ng pagtayo ng magdamag sa labas. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung tama raw ang hula niya napakahina na raw ng asawa ni Mr. Ling at maaari na raw itong mamatay anumang minuto. At gusto raw nito na tulungan ni Zhang Zuan ang asawa niya. Hindi raw ba?